Iminumungkahi ng isang mambabatas na pag-isahin ang investigasyon ng Kamara at Senado sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, hindi makakaharap sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Nagsabi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee ng Kamara, hindi makakarating ang dating Pangulo sa pagdinig. Gusto raw sana ni Duterte pumunta, pero short notice anya ang imbitasyon ng Quadcom at kababalik lang ng dating Pangulo sa Davao mula Maynila noong Huwebes. Hindi raw maganda ang pakiramdam ng dating Pangulo at kailangan magpahinga. Pero payag ang dating Pangulo na pumunta sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom pagkatapos ng November 1. We will afford him the courtesy due to a former president. Rekomendasyon ng lead chair ng Quadcom. Bakit hindi na lang pag-isahin ang investigasyon ng Kamara at ng ikakasang investigasyon ng Senado sa war on drugs at extrajudicial killings? For the House and the Senate conducting a session jointly, that's not new. Pero conducting an investigation, palagay ko bago ito. Kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore, I guess, to me, dapat we all agree. Pero ayon kay Senate President Chis Escudero, wala sa rules ng Senado na pwede itong magsagawa ng joint investigation kasama ng Kamara. Senate Blue Ribbon Committee ang hahawak ng pagdinig sa Senado ukol sa EJK. Naka-break ang Kongreso, kaya sa ilalim ng rules ng Senado, Blue Ribbon lang ang pwede magsagawa ng pagdinig kahit walang referral mula sa plenaryo. At dahil nasa isang energy summit, si Blue Ribbon Chair Senator Pia Cayetano, napagkasundoan si Senate Minority Leader at Justice Committee Chair Coco Pimentel ang mamumuno sa hearing. We can hold the hearing in this coming 2 weeks. Uumpisahan ang pagdinig sa simula ng panunungkulan ni Duterte mula 2016 hanggang sa pagtatapos nito noong 2022. Kasama sa unang isasalang, sina dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Pwede rin daw imbitahan sa pagdinig ng Senado ang dating Pangulo. Tiniyak naman ni Pimentel na magiging patas ang investigasyon. Of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing sagutin na. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na gusto niya na ang kanyang pinamumuno ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang magkasanang investigasyon. Pero payag naman siya na Blue Ribbon ang magsagawa ng investigasyon. Si de la Rosa ang unang PNP chief na itinalaga ni Duterte noong kasagsagan ng drug war. The public deserves to know the truth. That's why I am happy that this investigation will be handled by the Blue Ribbon Committee of the Senate because alam ko lalabas dito katotohanan. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.